Nais mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong suwi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan dito sa ating tulang. Mr. Romantico. Magkaminsan sa pag-ibig, hindi natin naiiwasang makagawa ng pagkakamali dahil sa tuksong nakapaligid sa atin. O minsan dahil naman sa isang nakaraan, patuloy pa rin natin binabalik-balikan. Hindi natin namamalay na lihim na palang nasasaktan ang damdamin ng isang tunay at matapat na nagmamahal sa atin. Hanggang isang umaga ay magising ka na lamang at mapagtanto ang laki ng naging pagkakamali at pagkukulang mo sa kanya at kinakailangang matuto kang humingi ng tawad at sabihin, I'm sorry, my love. I was a fool. Dear Mr. Romantico, ako po si Maxim, taga BF Homes, Parañaque. Nung kabataan ko, ako yung tipo ng lalaking easy-go-lucky, spoiled, at lahat ng gustuhin ko makukuha ko. Lumaki ako sa may kayang pamilya kaya sunod ako sa layaw. Pero ang lahat ng yun, nagbago nang makilala ko si Hillary. Ang tipo niyang lalaki ay simple, magalang, humble, masipag at matyaga. Hindi ko makuha agad si Hillary dahil na rin siguro sa kanyang powerful personality. Kaya para makuha ko ang kanyang attention, sinunod ko ang standards niya. The next thing I knew, naging close na kami ng babaeng gustong-gusto ko. Ayos yung panlilibre mo sa amin ni Erica kanina. Thank you. Iyon nga lang, ginabi tayo ng uwi ngayon. Baka magalit ang mga magulang mo sa'yo. Ako nang bahala sa kanila. Hindi naman magagalit yun sa akin kahit nagabihin pa ako sa gimmick eh. Basta may kasama akong mga babae. Ang problema, nauna nang umuwi sa atin ang pinsang ko. Naku Max, hindi ko siniseryoso yung pananermon sa akin ng mga magulang ko. At saka, hello, hindi na ako bata. Ang tingin yata sa'yo ng mga magulang mo, bata ka pa rin. May iba tayo. Max, alam mo ba nung una, kala ko suplado ka. Yung pala mabait ka. At saka, pala kaibigan. Tahimik lang akong tao, kaya nami-misinterpret na suplado ako, pero mabait at harmless naman ako. Bakit single ka pa rin hanggang ngayon? Single ako, kasi bala ko palang sanang manligaw. Talaga? Kanina mo naman balak manligaw? Sa akin? Grabe, para ako nasa hot seat ngayon. Hindi, kasi may nasabi sa akin si Erica. Matagal na. May crush ka raw sa akin. Totoo ba? Alam mo, kung talagang crush mo ko, sabihin mo. Huwag kang matakot. O sige, ganito na lang. Pwede bang manligaw sa'yo? Aha. Pero, gaano ka kaseryoso sa akin? Ha, Max? Seryosong seryoso. Maniwala ka.
Si Hillary, para siyang anghel na mula sa langit. Para baguhin ang buhay mo. Max, grabe! Ang laki ng pinagbago mo sa totoo lang. Oo nga, Lemuel. Hindi ko ito nagawa sa ibang babae. Kahit sa ex kong si Sarah. Si Hillary lang ang nakapagpabago sa akin. Pero tingnan mo naman, ang ganda ng kinalabasan. Naging friendly at open ka na sa lahat. Hindi ka tulad ng dati na altang-alta yung dating mo. Alam mo, may narealize ako nung dumating si Hillary sa buhay ko. Oh, Na hindi lahat mabibili o makukuha mo gamit ang pera. Siya, simpleng babae lang siya. Hindi niya kailangan maglabas ng pera para magpa-impress o magkaroon ng maraming kaibigan. pero curious ako, Max. Ano ba ang catch? Kailan ka ba sasagutin ni Hillary? Sa ngayon, wala pang malinaw na sagot mula sa kanya. Pero ayokong madaliin si Hillary na sagutin ako. Ayoko din magbukang atat na atat. Kilala mo naman ang personality ni Hillary. Hard to get at nire-respeto ko yun. Ibang klase. Natuto ka ng maghintay. Dati, ang motto mo sa buhay, what Maximilian wants, Maximilian gets immediately. Time has changed, Lemuel. Hillary. Uy, ikaw pala, Max. Bakit hindi ka pa umuwi? Kagagaling ko lang sa library. Nag-research ako dun sa project ko sa Philippine literature. Ikaw, ba't hindi pa dumarating ang sundo mo? Siguro na traffic lang yun sa EDSA kasi dumaraan si Papa kapag sinusundo niya ako. Alam mo, ibang klase ang mga magulang mo. Super supportive sa'yo. Kahit college ka na, hatid sundo ka pa rin nila. Alam mo, sa totoo lang, nainis na nga ako Pakiramdam ko kasi, para akong inutil na bata na hindi marunong umuwi ng bahay. Pinagtatawanan na nga ako ng mga kaklase ko dahil sa ginagawa ng mga magulang ko. Only child ka kasi, kaya sobrang protective sa'yo ang mga magulang mo. Pero nakakasakal na rin. Okay lang kaya sa mga magulang mo na may manligaw sa'yo? Ewan ko lang sa mga magulang ko. O feeling ko pwede naman, pero sigurado ko, kikilatisin nilang sobrang maniligaw sa akin. Ano, Max? Itutuloy mo pa rin ba? Oo naman. Tutuloy ako. Talaga bang seryoso ka sa akin? Kung alam mo lang, Hillary, kung gaano kita kamahal. May nasabi na sa akin si Erica. Meron ka raw ex-girlfriend na nagpunta ng Amerika, kaya kayo nagkahiwalay. Sabi pa niya sa akin, mahal na mahal mo raw yung girl. Oo. Totoong meron akong naging ex-girlfriend na pagkatapos pumunta ng Amerika, hiniwalayan ako. Pero hindi ko na siya mahal ngayon. Talaga? Hindi mo lang ba ako gagawing rebound? Hindi ko gagawin yun sa'yo. Maniwala ka sa akin. Lumipas na yung pagmamahal ko kay Sarah. Naka-moved on na ako sa kanya. Kaya huwag ka mag-alala. Dahil makasisiguro kang ikaw lang ang laman nitong puso't isipan ko. Sabi mo yan, ha? Oo, promise. So, kailan ba magiging tayo? Nagmamadali? Kahapon ka pala nagsimulang manligo sa akin, tapos gusto mo sagot agad? Siyempre. Excited ako Mag-effort ka pa. At saka gusto ko, pumunta ka sa bahay namin para personal mo mamit ang parents ko. Gusto ko kasi bago maging tayo, merong approval nila. Ayoko kasi ng tago tayo ng tago. Paano kung hindi pumayag ang mga magulang mo?
Eh di kung ganon, hindi magiging tayo. Mr. Romantico. Mr. Romantico, nalungkot ako sa katotohanan na may hadlang para maging girlfriend ko si Hillary. Sobrang strict ng parents na. Siguradong tututol yun sa pagkakaroon ng boyfriend ng kanilang anak. Ayaw naman ni Hillary na magkaroon ng isang tagong relasyon. Kaya masasabi kong 50-50 ang tsansang maging kami. Ganun pa man, hindi pa rin ako sumuko. Palagi ko ring sinasabihan si Hillary na ihayag ang kanyang saloobin laban sa pagiging sobrang istrikto ng kanyang mga magulang. Pa? Bakit, Hillary? May sasabihin po sana ako sa inyo. Sana huwag niyo masamain ni Mama, ha? Yung tungkol po sa paghatid sundo niyo sa akin sa school. Bakit? Anong masama doon sa ginagawa namin? Gusto lang namin ng papa mo na masigurong ligtas ka. Alam mo naman ang panahon ngayon. Usong-uso ang rape. At saka, nag-iisa ka naming anak. Hindi ka namin pwedeng pabayaan. Pero kasi nga, Pa, nasa college na ako. Masyado naman awkward na yung paghatid sundo niyo sa akin. Sa totoo nga lang, pinagtatawanan na ako ng mga classmates ko. Pwede wag mo silang pansinin. Hindi naman po ganun lang yun, Pa. Teka. Bakit ba ayaw mong ihatid sundo ka namin? Para malaya kang sumama dyan sa boyfriend mo? Boyfriend? Oh, Wala po akong boyfriend. Alam na namin ang lahat tungkol sa inyo ng lalaking yon. Hindi lang isa, kundi maraming beses ka na naming nahuli na kasama ang lalaking yon. at kapag hinayaan ka namin na maging malaya, siguradong mapapabayaan mo lang ang pag-aaral mo. Sinasabi ko sa iyo, Hillary, sagabal sa pag-aaral mo ang iyong boyfriend. Pero Pa, hindi ko pa siya boyfriend. Maniligaw lang naman siya sa akin eh. Kung ganon, bastidin mo. Ayoko may mababalitaan kaming boyfriend mo dahil hindi kami papayag ng papa mo. At saka, kahit ano pa ang reklamo mo, hindi kami titigil sa paghatid sundo sa'yo sa eskwelahan mo. Hillary, bakit ang lungkot mo? Kasi, sina Mama at Papa, hindi talaga paawat sa paghatid sundo sa akin dito sa school. Ganun ba? Yung tungkol sa pagbo-boyfriend mo? Lalong hindi sila pumayag. Max, alam na nila ang tungkol sa'yo. At ayaw nila sa'yo. Kung ganun, babastidin mo na ako? Hindi. Sasagutin pa rin kita. Ang totoo kasi niyan, matagal na kitang mahal. At handa akong suwayin ng mga magulang ko para sa'yo. Itatago na lang natin ang relasyon natin. Talaga? Kung ganun, tayo na? Oo, Max. Girlfriend mo na ako ngayon at boyfriend na rin kita. Pero, dito lang tayo sa school magiging mag-boyfriend-girlfriend, ha? Hindi ka kasi pwedeng pumunta sa bahay namin. At hindi rin tayo makakaalis. Kasi bantay sarado sa akin ng mga magulang ko. Okay lang. Naiintindihan ko. Basta ang importante lang naman sa akin, sinagot mo na ako. At nalaman ko mula sa iyo na mahal mo din pala ako. Hillary, salamat. Pangako ko sa iyo na magiging mabuting boyfriend ako sa iyo.
Mr. Romantico, napapayag ko si Hillary sa isang tagong relasyon. Yes, complicated nung una pero nasanay din kami. Sinikap kong maging mabuting boyfriend. Dahil anak mayaman ako, binigay ko sa kanya ang lahat ng gusto niya. In other words, sunod siya sa layaw sa akin. Pero hindi pa rin talaga maiiwasan na may pagsubok na darating sa aming relasyon. Oh, nagustuhan mo ba itong bago kong kotse? Astig ano? Oo nga eh. Regalo sa akin to ng mga magulang ko ng birthday ko last week. Ngayon ko nga lang nagamit. Sayang, wala ka nun sa araw ng birthday ko. Max, Bakit? May problema ka ba, mahal? bakit sa dinami-rami ng babae sa university natin, bakit akong minahal mo? Dahil sa iyo ko nakita ang lahat ng hinahanap ko sa isang babae. Matalino, maganda, mabait, sweet, understanding, loyal. Hindi naman ako mayaman tulad mo. O ano ngayon? Hindi naman nababase sa kayamanan ng pag-ibig. Alam mo ba, may kumakalat na chismis laban sa ating dalawa. Ah? Ano yun? Na piniperahan lang daw kita. Oh, Tingnan mo naman, ang dami mo nang binigay na regalo sa akin. Lahat puro mamahalin. Kaya tuloy, hindi ko sila masisisi kung pagchismisan nila ako ng ganun. hindi totoo yun. Lahat ng binibigay ko sa iyo, ginusto ko. Huwag mo na silang pansinin. Sina mama at papa rin pala. Nakita na rin nila yung mga regalong binigay mo sa akin. Nagtanong sila kung saan galing ang mga yon. No choice na ako kundi magsabi ng totoo. Na kaya mo ko binibigyan ng mga ganun eh. Dahil boyfriend kita. And of course, galit sila sa akin. Pinapabalik nila sa iyo yung mga regalo mo. Baka naman pwede ko silang makausap. Na? Handa kong patunayan sa kanila na malinis ang intensyon ko sa iyo. Na handa kong ipaglaban ang pagmamahala natin. Huwag mo na, Max. Dahil kahit anong paliwanag mo, hindi rin sila makikinig sa'yo. Max, gusto nga nila makipaghiwalay na ako sa'yo. Oh, bakit hininto mo yung pagmamaneho mo? Gagawin mo ba yun, Hillary? Makikipaghiwalay ka sa akin? Siyempre hindi. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Pero, kailangan na lang natin na mag-pretend. Pero, desidido na yung mga magulang ko na ilipat na ako ng ibang school. Ano? Kung ganun, magkakahiwalay din tayo? Hindi, Max. Kahit na lumipat na ako ng school, palagi ako maghahanap ng tiyempo para magkasama tayong dalawa. Huwag kang mag-alala doon. Kahit ano mangyari, walang makakapigil sa pagmamahala natin. Mr. Romantico. I'm sorry, my love. Dear Mr. Romantico, noong una naging maganda naman ang takbo ng relasyon namin ni Hillary. Nakakaya namin ang ganong klaseng setup. Malayong eskwelahan ang pinaglipatan sa kanya ng kanyang mga magulang, kaya nahirapan kami physically. Kaya sa paglipas ng panahon, parang nakaramdam kami ng konting pagod sa aming relasyon. Hillary, ba't hindi mo pa nababawasan yung pagkain mo? May problema ba, Hillary? Ha?
Wala. Sigurado ka? Wala kang sakit? Wala. Sige na. O sige, kakain na ako. Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Hindi na. Na-realize ko kasi na wala naman dahilan para magtampo ko sa'yo. Kilala kita. Alam ko na ugali mo. Nagtatampo ka sa akin dahil hindi ko nabili yung gusto mo. Hindi yun, Max. Siya nga pala. Bakit ba gusto mo makipagkita sa akin? Alam mo, mahal, parang tingin ko nag-iba ka na eh. Iba ka na ngayon. Sorry kung makulit ako, pero hindi ako sanay sa Nakipagkita ka lang ba sa akin para sabihin ako ng ganyan? Alam mo kung yun lang ang sasabihin mo, sana tinext mo na lang ako. Hilary naman. Ano ba kasi importante sasabihin mo sa akin? Inistorbo mo pa ako. Napapansin ko, simula nung mag-transfer ka sa ibang school, bigla ka na lang nagbago. Parang hindi na ikaw yung Hilary na kilala ko. Bakit kaya hindi mo tanungin yung sarili mo? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ang init ng ulo mo? Hindi lang kita nabili. Please, Max, tama na! Okay. Alam ko, isa sa dahilan kaya ka nagtatampo sa akin kasi hindi ko nabili yung gusto mo. O eto, tanggapin mo. Ha? Ano to? Buksan mo na lang yung kahon. Sige. Oh my God. Max! Oh, di ba ang relo na yan yung pinabibili mo sa akin nung 1 linggo? Pero hindi ko nabili. Ayan, binili ko na. Para sa'yo. Naisip ko na baka yan lang ang kasagutan para mawala na yung pagtatampo mo sa akin. Ang ganda naman ito. Kaso, mahal ang halaga nito hindi ba nagtataka mga parents mo kung saan napupunta yung perang binibigay nila sa'yo? Wala namang pakialam sa akin ng mga magulang ko eh. Basta bigay lang sila ng bigay ng pera sa akin. Grabe! Ang ganda talaga nito. Alam mo, matagal ko na pinapangarap eh. Suotin ko na, ha? Sige. Wow. Bagay sa'yo, mahal. O ano? May tampo ka pa rin sa akin. Ikaw naman, Max. Kahit naman hindi mo naman ako ibili nito eh. Hindi na ako nagtatampo sa'yo. Salamat ha, mahal ko. Yan ang gusto ko. Bumalik ulit yung sigla mo. Makita lang kitang ganyan. Okay na ako. Grabe! Ipapakita ko kagad dito sa mga friends ko. Ingatan mo sana yan, ha? Simbolo yan ng pagmamahal ko sa'yo. Oo na. Siyempre, iingatan ko to para sa'yo. So, bati na tayo. Of course! Bati na tayong dalawa. Halika, kumain na nga tayo. Bilisan na natin kasi excited na ako ipagmalaki to sa mga kaibigan ko. Namimiss ko si Hilary. Bakit kasi transfer siya sa ibang school eh? Tapos ilang oras pa ang biyahe papunta nun. Ano kaya ang ginagawa ni Hilary ngayon? Hindi. Check ko na lang yung Facebook account niya. Total, meron namang wifi dito sa library. Aha, okay. Ayan, nakalagi na ako. Teka, ano itong nasa newsfeed ko? Si Hilary. May litrato kasama mga kaklase niya. At itong lalaking katabi niya, parang yung ex-boyfriend niya.
Bakit sila magkasama ng lalaking yun? Hindi pwede to. Kailangan kong makausap ang girlfriend ko tungkol dito. Mr. Romantico. Mr. Romantico, wala na akong nagawa nung makipaghiwalay sa akin si Hillary. Oo, masakit sa puso, pero nung makita ko si Hillary, na masaya na uli sa piling ni Jess, wala na akong nagawa, kundi ang hayaan na lamang sila. Naiintindihan ko rin naman kung bakit nanamlay ang aming relasyon. At inisip ko na hindi sa lahat ng bagay pala palagi akong mananalo. May pagkakataon ding babagsak at matatalo ako. Pero ako si Maximilian at hindi ko hahayaan na palagi akong nasa ibaba. I need to stand up again to start a new day. At hindi ang kasawian ko sa pag-ibig ang magpapabagsak sa akin. Pero ang akala ko na last chapter na sa love story namin ni Hillary ay meron pa palang nakaabang na sequel. Max? Hillary, anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo sa akin? Sorry. I'm sorry, Max. Bakit ka humingi ng sorry sa akin? Hindi ko dapat sinaktan ng kalooban mo. Nagkamali ako ng desisyon na piliin si Jess kaysa sa'yo. Max, hindi niya ako mahal. Niloko lang niya ako. Kung ganun, nakarma ka na sa ginawa mo sa akin. Ba't ka bumalik sa akin? Dahil ba sa naghahanap ka uli ng panakip butas? Max, hindi naman ako nasasaktan sa hiwalayan namin ni Jess. Kasi in the first place, hindi ko naman siya mahal. Na-realize ko na ikaw pa rin ang mahal ko. Naging mabait ako sa'yo. Ibinigay ko sa'yo ang lahat. Huwag mo naman sana akong lukuhin. Hindi kita niloloko. Totoo ang sinasabi ko. Mahal pa rin kita. Maniwala ka sa akin. Ano akala mo sa akin? Tanga? Please, Max. Please. Pwede pa huwag mo akong yakapin? Please? Alam ko, Max, mahal mo pa rin ako. Kaya please, hayaan mo na akong bumalik sa'yo. Oo. Tama ka. Mahal pa rin kita. Sasamantalahin mo naman ang kahinaan ko. Max, please. Pwede ba? I promise, hindi na mauulit pa yung ginawa ko sa'yo. Kaya huwag kang matakot na mahalin ako ulit. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, tumagal ang part 2 ng love story namin ni Hillary ng halos 3 buwan bago ako nanlamig ng tuluyan sa kanya. Bakit nangyari yon? Maraming tukso sa paligid. At kung dati ako ang palaging gumagawa ng paraan para uminit ang aming relasyon, ngayon puro si Hillary na ang gumagawa. Sa 3rd month rin ng sequel ng love story namin, may nangyari sa amin ni Hillary. Siya, masaya sa aming sex, pero ako parang hindi. At doon na magsisimula ang panibagong pagsubok sa aming relasyon. Halika, uwi na tayo nang makapagpahinga ka na. Max, pansin ko parang nanlalambig ka na sa akin. Ako? Nanlalamig sa'yo? Hindi ah. Nagsasawa ka na ba sa akin? Mahal mo pa ba ako? Mahal kita. Ba't mo naman naitanong sa akin niya? Iba na kasi nararamdaman ko sa'yo eh. Parang iba ka na. Marami lang akong iniisip kaya ako ganito. Pasensya ka na. Max, kung sakaling nagbungang pagmamahala natin,
Pananagutan mo ba ako? Magtapat ka nga sa akin. Buntis ka ba? Oo, Max. Buntis ako. At ikaw siyempre ang ama. Malaking problema yan. Alam ko. Pero ano magagawa natin? Nagbunga eh. Ano? Handa ka bang harapin ang responsibilidad mo sa akin? Alam nga naman kasing ako lang ang haharap sa problemang ito. Tatapatin kita. Hindi pa ako handa sa mga responsibilidad na ganyan. Pero, mahal mo naman ako, hindi ba? Hindi pa ako handang maging ama. Hindi pa panahon para magkaanak tayo. Pareho tayong nag-aaral pa. Makakasira lang ang magiging anak natin sa mga pangarap natin sa buhay. Eh, anong gusto mong gawin natin? Eh, di palaglag natin yung anak mo. Pero, parang hindi ko kaya. Ano hindi mo kaya? Kailangan ipalaglag mo yan bago pa lumaki ang tiyan mo. Eh, nakakakonsensya naman kasi. Max, nakakaawa naman itong anak natin. Mas magiging kaawa-awa tayo kung bubuhayin mo pa ang batang yan. Oo, maaaring nakakakonsensya. Pero sa una lang yan. Makakalimutan din natin yan. May kaibigan ako, may kakilalang abortionist. Kakausapin ko siya mamaya. Magseset tayo ng appointment sa abortionist. Kailangan ba talaga natin gawin ito? Oo. Wala tayong choice. At saka, para sa atin din ito. Parang hindi ko kaya. Kaya mo yan. Maniwala ka sa akin. Yun lang ang paraan para mawala ang problema natin. Ipalalaglag ko pa itong baby sa tiyan ko. O ano? Para naman kasi nakakakonsensya. Kung papatayin ko ang sarili kong anak. Pero, pag hindi ko naman ginawa ito, siguradong malaking magiging problema namin ni Max. Hindi naman dating ganun ang boyfriend ko. Mali ito. Hindi ko dapat ipalaglag ang anak namin. Panagutan man niya ako o hindi, bubuhayin ko pa rin ang anak ko. Hello, Lemuel. Alam mo bang 2:00 na ng madaling araw? Ba't ka tumawag? Bahay mala. Ang aga mo matulog ngayon Anyway, kaya ako tumawag sa'yo. Kasi tumawag sa akin si Sarah kanina lang. Ano? Si Sarah? Yes, your beloved ex. And guess what? She's staying in the Philippines for good. Totoo ba yung sinasabi mo? At alam mo ba kung bakit siya tumawag sa akin? Para kumustahin ka. I guess, meron ka pang spark sa puso niya. Ganun ba? So, sino kaya sa dalawang babae ang mananaig sa puso mo? Ha? Hindi ko kailangan mamili sa dalawa. Dahil alam mo kung sino talaga ang pipiliin ko.
Mr. Romantico. Mr. Romantico, para akong lumulutang sa langit nang mabalitaan ko na nagbalik ang ex kong si Sarah sa Pilipinas. Hindi ako nagsayang ng oras at agad akong nakipagkita sa kanya. From there, I admit na meron pa talagang spark si Sarah sa puso ko. At nagkaroon pa ng kasunod ang pagkikitang yon hanggang sa ma-realize ko isang araw nawala na si Hillary sa aking sistema dahil napalitan na uli ni Sarah. Ano ba, Max? Bitiwan mo nga ako, nasasaktan ako. Kailangan natin mag-usap, Hillary. I'm sorry, but I need space. Gusto ko na makipag-break sa'yo. Max, huwag mo naman gawin sa akin to. Mahal kita. Ayoko na. Hindi ko na kaya pang ituloy ang pakikipagrelasyon sa'yo. Hindi na kita mahal. Why are you doing this to me? Ano ba nagawa ko sa iyo kasalanan? At patuloy mo ko sinasaktan ng ganito. I'm sorry. Hindi na kita mahal. I'm in love with someone else. Sino? Sino ba ang pinagpalit mo sa akin, ha? Si Sarah. Si Sarah? Yung ex mo? Alam mo naman na bago maging tayo, mahal ko na si Sarah. I love her, pero nung panahong yun, focused siya sa ibang priorities. But time has changed. I just woke up one day and Sarah told me that she's still in love with me. I'm sorry, patawarin mo ako. Niligawan lang kita para makalimutan ko si Sarah. Minahal din naman kita eh. At nawala sa isipan ko ang ex ko. Pero ngayong nagbalik siya, bumalik ang lahat. I'm sorry. Palayain mo na ako. Para din sa atin to. O para lang sa'yo? Mas masasaktan ka lang kung ipagpapatuloy pa natin ito. No! Hindi kita pakakawalan, Max. Ngayon pa, buntis ako. Kaya nga tayo pupunta sa abortionist. Para ipalaglag na natin ang daladala mo. Makonsensya ka naman sa sinasabi mo. Hindi ko anak yan. Baka anak yan ni Jess. Ano ba? Anak mo itong dinadala ko, Max! Ipalaglag mo na yan. Huwag mo na akong idamay sa problema mo. Hindi. Hindi ako papayag na patayin ko ang sarili kong anak dahil gusto mo. Sige. Kung ayaw mong ipalaglag ang bata, hindi ko pananagutan yan. Hindi ko kikilalanin ang batang yan bilang anak ko. Kaya wag mo nang gagawing kasangkapan ng batang yan para guluhin kami ni Sarah. Hindi ako papayag na masira ang relasyon namin nang dahil lang sa'yo. Mr. Romantico. Mr. Romantico, at that point, aaminin ko, naging masama akong tao. Isa yun sa mga pinagsisisihan ko ngayon. At that time, iniwan ko si Hillary para sumama kay Sarah. Naging maayos ang relationship namin at nang makagraduate ako sa college, agad kaming nagpakasal. Hindi naging madali para sa amin ang buhay may asawa dahil kailangan kong paghirapan ang bawat perang kikitain ko. Nakadagdag pa yung pagpanaw ng mga magulang ko. And worst, niloko ako ng mga kapatid ko dahil sila ang nagparte ng kayamanang naiwan ng aking mga magulang. At walang tinira sa akin ni isang kusing. From there, nagsimula uli kami ni Sarah from scratch. Pumasok ako sa trabaho bilang inventory supervisor sa isang mall sa Ortigas. Doon ko nga unang napakinggan ang mga radio dramas ng DZRH dahil lahat ng nasa warehouse nakatutok sa radyo.
Anyway, 10 taon ang lumipas, binayo ng mga pagsubok ang relasyon namin ni Sarah. Lalo pa akong nanlumo nang malaman kong hindi kami magkakaanak dahil baog ang asawa ko. Bakit ngayon ka lang? May alak ka. Ano bang pakialam mo? Hoy, Sarah, wala kang pakialam kahit maglasing ako. Ano pa nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Tinatanong pa ba yan? Alam mo ang dahilan kung bakit ako naglalasing. Naglalasing ka kasi hindi ka pa rin makaget over sa resulta na baog ako. Hanggang ngayon ba yan pa rin ang iniisip mo? Hindi ko pa rin matanggap na baog ka. Hindi ko matanggap na hindi tayo magkakaanak. Sana hindi na lang kita pinakasalan. Dahil baog ka. Ang sama mo! Pinakasalan mo lang ba ako dahil dyan? Minahal mo ba talaga ako? Minahal naman kita. Naging mabuti akong asawa sa'yo. Wala akong panahon sa mga kadramahan mo. Ang sama mo, Max! Bakit mo ginagawa sa akin ito? Sa totoo lang, iniisip ko na baka nga nakakarma na ako. Iniisip mo na naman na nakakarma tayo dahil sa ginawa mo kay Hillary? Oo! Hindi ko dapat yung ginawa sa kanya. Hindi ko siya dapat pinuwersa na ipalaglag ang anak namin. Ang sama-sama ko. Matagal na yun, nangyari na. Huwag mo nang balikan pang nakaraan. Sa katunayan, gusto ko nang kalimutan yun. Sa tuwing naiisip kong baog ka, hindi ko maiwasan makonsensya. Pati ikaw, nadamay sa mga kasalanan ko. Ikaw ang naging pambayad utang sa mga atraso ko. Marami naman na mag-asawa dyan na walang anak. Pero masaya sila sa kanilang relasyon. Kaya din naman natin gawin yon. Kahit hindi na tayo magkaanak, ang mahalaga, nagmamahalan tayong dalawa. Hindi mo ko naiintindihan. Anong hindi maiintindihan? Tapatin mo nga ako. Mahal mo pa rin ba si Hillary? Hindi ko dapat ginawa yun sa kanya. So, gusto mo siyang balikan? Sagutin mo ako! Alam mong imposible na mangyari yun. Maraming taon na lumipas at wala na akong balita sa kanya. Hindi ko na alam kung nasaan na siya ngayon. Paano kung aksidente na magkita kayo uli? Babalikan mo? Sarah, please! Tama na! Huwag mo na saktan pa ang sarili mo! Ikaw ang nananakit sa akin. Laruin mo. Sa loob ng 10 taon ako yung kasama mo. Pero ang puso't isipan mo na kay Hillary. Kung mahal mo pala siya, sana hindi mo siya ginago. At sana hindi mo ako pinaasa. Hindi mo ako pinakasalan. I'm sorry. Humihingi ka ng sorry? Dahil ba sa nagkamali ka ng desisyon na pakasalan ako? I'm sorry kung nasaktan ko ang kalooban mo. Hindi ko dapat ginawa ito sa'yo. I'm sorry, my love. Oh, huwag na wag mong masabi-sabi sa akin ng salitang love. Dahil alam nating pareho na hindi naman talaga ako ang nasa puso mo. Sarah. Tama na! Tama na ang lokohan na ito. Kung talagang ayaw mo na sa akin, hindi ko na ipipilit pang sarili ko sa'yo. Sarah! Sarah, sandali! Bumalik ka dito! Sarah! Sarah! Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, gusto ko lang liwanagin. Mahal ko naman ang asawa ko. Kaya lang, siguro nalulumo ako sa katotohanang baog siya
ay dahil sa karmang hatid sa akin ang kasalanang nagawa ko noon kay Hillary. Sinubok ako ng tadhana at aksidente kong nalaman kung saan nagtatrabaho si Hillary, na nagkataon naman na ang warehouse office na pinagtatrabuhan ko ay katapat lamang ng building nila. Noong una wala akong lakas ng loob kumustahin si Hillary, pero aaminin kong inaabangan ko siya sa pag-uwi at parang stalker na nagmamatyag sa kanya. Hanggang sa isang gabi, If I've broken your heart last night. Hillary, sandali. Max? Max, ba't ka naririto? Dito na sa building na ito ang bago naming opisina. Talaga? Ang malas ko naman. Akala ko hindi na tayo magkikita pa. Yun nga rin ang akala ko eh. Ganda-ganda na sana ng araw ko, kaso sinira mo lang. Kumusta ka na? Maraming taon din tayong hindi nakita. Simula nung... Huwag mo nang ipaalala sa akin yung pwede ba? Ang bangungot na dapat hindi na binabalikan. Kasal na kami ni Sarah. I don't care. Ano, wala ka na bang ibang sasabihin? Baka naman siguro pwede na akong umalis. Sinasayang mo lang kasing oras ko eh. Galit ka pa rin ba sa akin? No! Nagkataon lang na bad mood lang ako sa boss ko. Sige na, alis na ako. Sandali. Huwag ka munang umalis. Bakit ba? Ano ba kailangan mo sa akin, ha? Kumusta na ang anak natin? Wala na tayong anak. Sinunod ko kasi yung gusto mo. Pinalaglag ko ang anak natin. Max, matagal nang patay ang anak natin. Bakit ginawa mo yun? Oh, hindi ba yun ang gusto mo? Ayaw mo nun? Wala ka responsibilidad sa akin? Hindi ako naniniwala. Alam kong hindi mo magagawa yun. Nagawa ko na, tapos na. Kung itatanong mo kung bakit ko nagawa yon, depressed ako masyado nung araw na hiniwalayan mo ko. Kapag sumasagi sa isip ko na buntis ako, hindi ko maiwasang maawa sa sarili ko. Hindi kita makalimutan. Kaya pinalaglag ko ang anak natin. Para wala na akong alaala pa sa'yo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi ko naman kukunin sa'yo yung bata. Gusto ko lang malaman ang kalagayan niya. Patay na nga ang anak natin! At kung sakaling binuhay ko man ang anak natin, wala ka rin naman pakialam sa kanya, hindi ba? I'm sorry, Hillary. No! Hindi ko kailangan ng sorry mo, Max. Gusto ko lang malaman mo na nakukonsensya ako. Well then, good! Congratulations! Nabalitaan ko may live-in partner ka na. Oh! At wala ka nang pakialam doon? Buti naman. At masaya ka na sa buhay mo. Masaya ako para sa'yo. Oh, ngayong alam mo nang masaya ako. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin kahit kailan. Patahimikin mo na ang buhay ko. Sige na, Max. Goodbye. Max, bakit tahimik ka? May problema ka ba sa trabaho? Wala naman. Hindi mo ba nagustuhan yung niluto ko? Kaya halos hindi mo pa nagagalaw. May iniisip lang kasi ako. Tungkol saan? Oh, wala. Balita ako. Sa tapat ng warehouse office nyo nagtatrabaho si Hillary. Ha? Tumawag sa akin si Kumaring Christy. Dahil matagal din kaming hindi nagkita. Ayun, naging mahaba yung kwentuhan namin sa telepono. Nakwento niya nga sa akin nakatrabaho daw niya si Hillary sa BPO na located doon sa tapat ng warehouse office nyo. Nagseselos ka ba? Nagkausap na ba kayo ni Hillary? Ayoko magsinungaling sa'yo. Oo. Nagkausap kami. Sandali lang. Tinanong ko lang sa kanya kung kumusta na ang anak namin. Pero sabi niya, na-depressed daw siya noon at ipinalaglag daw niya ito. Pero hindi ako naniniwala. It doesn't matter kung totoo o hindi yung sinasabi niya. Besides, bakit ka pa mag-aalala dun sa bata?
Unless may care ka pa sa nanay niya. Sarah, inaalala ko pa rin ang bata. Ako pa rin ang ama. Pero sinabi ni Hillary mismo na patay na ang anak niyo. So bakit nagdududa ka pa? Para saan pat maghabol ka doon sa batang hindi naman natin sigurado kung talagang sa'yo. Sarah, Kung gusto mo magkaroon ng anak, pwede naman tayo mag-adopt. no. Okay, fine with me. Just make sure, hindi mo gagawing kasangkapan yung sinasabi mong anak mo para balikan ng ex mo. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sinubaybayan ko pa rin si Hillary. Nag-imbestiga ako on my own. Nalaman kong meron siyang anak na lalaki. Kasing edad ng anak na sinasabi niyang ipinalaglag niya. Hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit ako naghahabol sa bata. Dahil ba gusto kong bumawi at magpakaama sa bata? O dahil sa may natatago pa akong pagmamahal sa ex-girlfriend ko? Oh, won't you please? Hillary? Oh, Max! Ano ba problema mo? Bakit ka ba nanggugulo sa akin? Mag-usap nga tayong dalawa. Ano bang pag-uusapan natin? Wala! Kaya pwede ba, Max, tigilan mo na ako? Nagsinungaling ka sa akin. Sabi mo sa akin, pinalaglag mong anak natin. Pero hindi pala. Pinalaglag ko man o hindi ang anak natin, wala ka nang pakialam doon. May pakialam ako. Dahil anak ko yun. Karapatan ko yun. Paano ka naman nakakasiguro na buhay pa nga ang anak natin? Nag-imbestiga ako. At nadiskubre ko na buhay pa pala ang anak natin. Hindi mo anak yun. Anak namin ni Paul. Hindi yun anak ng kalibin mo. Hillary, 10 taon na yung bata. Halos eksakto doon sa panahon na sinabi mo sa akin noon na buntis ka. Si Paul, dumating siya sa buhay mo 5 years ago lang. Kaya malabong maging tatay siya ng anak mo. Anak mo man o hindi, si Carlo. Wala ka na doon. Pwede ba huwag mong ipagkait sa akin ang anak ko? Teka nga! Bakit ka ba biglang nag-iinteresado sa anak natin? Hindi ba, 10 years ago, sinabi mo sa akin na wala kang interes sa anak ko? Sabi mo pa nga, ayaw mo ng pananagutan at gusto mo ipalaglag ang anak natin? Hindi ko na nagawang ipalaglag ang anak natin kasi sobra ako na konsensya. Max, pagkatapos ng pagtatakwil mo sa anak natin, babalik ka ngayon? Sasabihin mo sa akin na may karapatan ka sa kanya? Hillary, nakikiusap Bakit? ako. Wala ba kayong anak ni Sarah? Hindi ba kayo magkaanak? Baog ang asawa ko. Eh di nakarma ka rin. Sorry. Pero hindi ko hahayaang makita mo ang anak ko. Hindi mo siya anak. Wala kang anak sa akin. Huwag ka namang ganyan. Anak ko siya. Hayaan mo ako makabawi sa kanya. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kikilalalin mo lang si Carlo bilang anak mo kasi hindi kayo nabiyayaan ni Sarah ng anak? Ang kapal ng mukha mo. No, Max. Hindi kita hahayaang makalapit sa anak ko. Please. Wala kang anak sa akin, period! Huwag mo nang guluhin pa ang buhay ko, please! Nananahimik na kami! Maawa ka naman sa amin, Max! Mahal pa rin kita. Anong sabi mo? Mahal mo ko? Ha? Hillary. Sinampal kita para matauhan ka sa mga pinagsasabi mo. Huwag mong sabihin na mahal mo ako. Kasi kahit kailan, hindi mo ako minahal. Ngayon kaya ka na bumabalik sa akin kasi may kailangan ka sa akin. Hindi ako uto-uto. Kung dati
dati, nagpakatanga ako sa'yo. Ngayon, hindi na! Tapos na ang lahat sa atin, Max. Wala ka nang babalikan pa! Mr. Romantico. Mr. Romantico, pagkatapos nun, nabalitaan ko na lamang na wala na si Hillary sa pinagtatrabahuhan niyang BPO company. Bagamat devastated, hindi ko na hinagat pang maghabol dahil wala rin naman akong hahabulin. At kahit ilang beses pa akong magsorry sa kanya, alam kong hindi pa rin niya ako mapapatawad. Nanatiling malungkot ang relasyon namin ng asawa kong si Sarah. Wala akong kamalay-malay na sobra na siyang nasasaktan sa mga ginagawa ko. Kaya isang gabi, isang desisyon ang kanyang sinabi. Ang hiwalayan ako. Max, Sigurado ka na ba sa balak mo? oh, buo ng desisyon ko. Hindi mo kailangang umalis. Max, pagod na ako. Hindi ko na kaya pa itong sitwasyon natin. Hindi ko na kaya pang makisama sa isang taong hindi naman ako talaga mahal. Nasasaktan lang kasi ako. At kung magpapatuloy pa ito, baka hindi ko na kayanin. Sorry. Sa kabila ng pagmamahal, pag-iintindi, pagpapasensya at pag-aasikaso sa iyo, hindi mo pa rin ako makuhang mahalin ng buo. Ano ba bang kulang sa akin, ha? Bakit patuloy mo pa rin minamahal yung babae na bahagi lang ng nakaraan mo kaysa sa babaeng palagi mong kasama at tunay na nagmamahal sa iyo? Patawarin mo sana ako. Hindi ko sinasadyang saktan ang kalooban mo. Ilang beses na kitang pinatawad, Max. Kaso patuloy mo lang ako sinasaktan. Alam mo ba, kahit na nasasaktan ako, pilit pa rin kitang inunawa at binahal noon. Kaso, kahit anong effort ko, wala lang sa iyo. Kasi iba pa rin yung nasa isip mo. Sa totoo lang, marami akong katanungan sa iyo. Kung mahal mo pala si Hillary, bakit mo siya hiniwalayan? At bakit ako pang pinakasalan mo? Kung anak lang ang habol mo, di sana hindi mo na hiniwalayan si Hillary. Kasi nagkaroon kayo ng anak. Pero bakit ako pang pinakasalan mo? Pinakasalan kita. Dahil mahal kita. Kung mahal mo pala ako, bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Bakit sa mahabang panahon, hindi mo maialis si Hillary sa puso at isipan mo? Tama na, Max. Tama na ang lokohan. Please, Tama na. huwag kang umalis. Magsimula tayong muli. Nasasabi mo lang yan kasi umalis na si Hillary kasama ang anak mo papuntang Canada. Ano? Sabi mo? Canada? Hindi mo ba alam yun? Hindi. Kaya pala umalis na siya sa pinagtatrabahuan niya. Wala ka nang babalikan. Kaya nasasabi mo ngayon sa akin na magsimula tayo muli. Alam mo, sa loob ng maraming taong pagsasama natin bilang mag-asawa, hindi ako nakaramdam ng pagmamahal mula sa iyo. Kaya buo na talagang desisyon ko. Hindi na ako masaya sa piling mo. Oo, minahal kita. Pero tinulak mo ako palayo sa'yo. Ikaw ang may gawa nun kung bakit nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Sarah, huwag mo kong iwan. Parang awa mo na. Siguro hindi talaga ako makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Mahahanap po rin ang kaligayahan mo, Max. Sige na. Salamat na lang sa pagkakaroon mo ng parte sa buhay ko.
Mr. Romantico. I'm sorry. Dear Mr. Romantico, bumitiw si Sarah sa aming relasyon. Pero hindi ibig sabihin nun, bibitiw na rin ako. Oo, maraming beses akong nagkamali sa aking asawa. Pero pinagsisihan ko yun. Yung tungkol naman kay Hillary, maaaring halo-halong emosyon ang aking naramdaman noon. Pero ngayon, isa lang ang tiyak. Pinalaya ko na siya sa aking puso't isipan. Kinalimutan ko na ang guilt sa aking puso at panahon na para mag-move on sa ibang bagay. I'm sorry, Mama. Sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon lang ulit tayo nagkita para mag-happy-happy. Para makalimot lang kahit konti. Nabasa ko sa message mo, iniwan ka na ni Sarah. Ano, wala ka bang balita sa kanya? Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Namimiss ko na ang asawa ko. Pare, ano ba kasi nangyari? Bakit kanya iniwan? Dahil ba yung kay Hillary? Oo. Gusto ko lang makita ang anak namin. Alam ko namang ang tagal din dinala ng konsyensya ko yung nagawa ko sa ex ko. Yung anak lang ba talagang habol mo o may iba ka pang pakay? Aaminin ko sa iyo na nung nagkita uli kami ni Hillary, muling nanumbalik ang feelings ko para sa kanya. Pero panandalian lang yun dahil give up ko rin yun nang ma-realize ko na wala talagang pag-asa na mapatawad pa ako ni Hillary. No wonder pare, kaya ka iniwan ni Sarah. Kahit siguro ako nasa kalagayan niya, ganun din ang gagawin ko. Nemuel, Sinaktan mo talaga emotionally yung asawa mo. Kaya siya bumitaw sa'yo. Masakit talaga na all these years na siyang kasama mo, pero ang laman ng isipan mo si Hillary at ang anak ninyo. Besides, yung bigla-bigla mong pag-claim doon sa bata, masakit yung kay Sarah. Kasi alam mo namang hindi siya magkakaanak. Alam mo, Max, kahit nung mga bata pa lang tayo, ang hirap mong ispilingin. Hindi mo alam sa sarili mo kung sino ba talagang gusto mo. Madali kang makonfuse sa mga bagay-bagay, lalo na dyan sa feelings mo. Sino ba talagang mahal mo ngayon? Si Sarah ba? O si Hillary pa rin? naubos na ang mga nararamdaman ko para kay Hillary. Kung ganon, kung si Sarah ang pinipili mo, edi hanapin mo siya. Ipakita mo sa kanya na you're done with Hillary. At kung babalikan mo siya, please pare, panindigan mong desisyon mo. Dahil yung ginawa mo kay Sarah ng 10 taon, pinaasa mo lang yung babae. Maximilian, para mag-work ulit ang relationship ninyo, just a friendly advice. Forget your past and start anew. Sarah, nasaan ka na? Sana mahanap na kita. Max, mahilig ka pala sa radio drama. Sarah? Buti naman, dinalaw mo ako dito sa warehouse. Dumalaw lang ako para ibigay ito sa'yo. Cake at konting pagkain. Happy birthday. Salamat. Lalapag ko na dito sa mesa mo. Alis na ako, ha? May pasok pa ako sa work. Sandali. Sarah, Bakit? May sasabihin ka pa ba? saan ka na ngayon nakatira? Umuupa ako ng maliit na apartment sa Parañaque. Sa Parañaque. Para mapuntahan kita. Ha? Malapit lang yung kina Tita Angge. O sige na, malilate na ako sa trabaho. Sarah, sana mapatawad mo pa ako.
Mr. Romantico. Mr. Romantico, nakaramdam ako ng konting saya nang dalawin ako ni Sarah sa aking workplace nung birthday ko. Pero nalungkot din dahil sandali ko lang siyang nakausap. Sobra akong nangulila sa aking asawa, kaya ginawa ko ang lahat para magkita uli kami. Pag may oras ako, pinupuntahan ko siya sa kanyang workplace para sunduin. Unfortunately, hindi siya nagpapasundo sa kanyang bagong apartment. Pero hindi pa rin ako sumuko, Mr. Romantico. I want my wife back. Be my love. Max, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang bahay ko? Simple lang. Pinagtanong-tanong ko sa mga kapitbahay mo. Pwede ba tayo mag-usap? Halika. Pasok. Nandito ako para pakiusapan ka na bumalik sa aking buhay. I'm very sorry, my love. Kung maraming beses kong nasaktan ang puso mo. Kung kinakailangan na lumuhod pa ako at magmakaawa para mapatawad mo lang ako, gagawin ko. Please. I'm sorry, my love. Max, You know what? I regret every second na trinato kita ng masama. Hindi ko dapat yung ginawa sa iyo. I was such a fool for not taking care of you. Pinagsisisihan ko na lahat, Sarah. And I promise, hindi ko na uulitin ang lahat ng mga pagkakamali ko sa iyo. Please, forgive me. Mahalin mo uli ako bilang asawa mo. okay. Babalik ako sa'yo. Ipangako mo rin sa akin na pamahalin mo rin ako bilang asawa mo kahit na marami akong imperfections. Oo. Promise, mamahalin kita at handa ko nang tanggapin ang lahat. Max! Let's start anew. And I promise, I'll be the best husband for you. Mr. Romantico. Romantico, nagkabalikan kami ni Sarah. And from there, ipinakita at ipinaramdam ko na sa kanya na mahal ko siya. Kaya mahalaga siya sa aking buhay. Natutuhan ko na rin tanggapin ang mga imperfections niya, lalo na yung pagiging baog niya. Besides, pinakasalan ko naman si Sarah dahil mahal ko siya at hindi dahil sa gusto ko lang magkaroon ng anak. Maraming pagsubok pa ang dumating sa buhay namin, pero nalalampasan namin yun dahil magkasama kaming kumikilos. Walang pagsubok ang hindi nasusolusyonan ng pagmamahal. Happy anniversary, mahal ko. Same to you, my love. Akalain mo, 12 years na pala tayo. Sa 12 years na yun, maraming dumating na pagsubok sa atin. Pero, nalampasan natin lahat yun. Kasi nga, talagang tayong magkapalaran. Ay, anyway, eto nga pala regalo ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Thank you. Bubuksan ko na, ha? Go ahead.
Oh, wow! Ang ganda! Luxury handbag. Naalala ko tuloy nung nasa college pa lang tayo. Bago ko pumuntang Amerika, palagi mo akong nireregaluhan ng luxury items. Mas mahal yung binibigay ko sa'yo noon kasi mayaman pa ako noon. Pasensya ka na, ha? Yan lang ang nakayanan ko. Ano ka ba? Itong ganitong handbag, ang mahal kaya nito. Pero, I really appreciated it, Max. Ay, di ba? Pag ako nakabawi, mas maganda pa dyan ang ibibigay ko sa'yo. Hindi naman ako naghahangad ng magarbong regalo. Kahit na simple lang, ayos na sa akin yun. Basta galing sa'yo, kahit ano pa yan. Gusto ko yun. Salamat, mahal. So, it's my turn, ha? Ha? Oh, ito naman ang regalo ko. Oh. Para sa anniversary natin. Ano naman kaya ang laman ng box na ito? Excited ako. Hali, tingnan mo na lang. Oh, wow! Brand new laptop? Ikaw naman kasi, yung laptop na ginagamit mo ngayon, parang naghihingalo na. At saka, hello, Windows XP pa yung OS. Nagtataka nga ako sa'yo kasi ang galante mo magregalo sa akin at sa iba, pero pagdating sa sarili mo, nagtitipid ka. May sentimental value kasi yung laptop na yun. Remember, ikaw ang nagregalo sa akin noon. Natatandaan ko yun kasi nahihiya ako magregalo sa'yo ng cheap noon. Alam mo na, alam naman natin na sobrang yaman mo noon. Anyway, thanks pa rin. Oh, teka, ano ito? Ay, Radyo? yes, dinagdag ko yung solar-powered radio. Wala lang, naisip ko lang kasi na paborito mo yung mga radio dramas ng DCRH. Kaya ayan, niregaluhan kita. Para kahit nasa bahay tayo, makakapakinig tayo ng paborito nating drama. Thank you so much, Sarah. I really appreciate this. Meron pa akong isang ikukonsulta sa'yo. Ano yun? Kasi gusto kong magkaroon na tayo ng anak. Pero alam naman natin na wala akong capacity na magkaanak. Oh, di magampun tayo. Talaga? Pumapayag ka na? Kung yun ba magpapasayo sa'yo, bakit hindi? Besides, matagal ko na rin gusto maging tatay. Anyway, may bala ka na bang ampunin? Wala pa. Nagbabalak pa lang akong pumunta sa orphanage. At saka kinakausap ko pa lang yung abogado natin, si Attorney Quaresma, tungkol doon sa adoption process. Sige, mahal. Ituloy mo yan. Buo ang suporta ko sa mga plano mo. Baby Joshua, tana. Hinihili ka na ni Papa. Oo. Ayaw pa rin tumigil sa pag-iyak ang baby natin. Akin na nga, ako na magkakarga. Eto. Anak, tahan na. Ba, tumigil sa pag-iyak. Iba talaga ang karga ng isang ina. Ay nako, Max. Marami ka pang dapat matutuhan sa akin. Expert na expert ka sa pag-aalaga ng baby, ha? Siyempre, ako ang nag-aalaga nun sa mga pamangkin ko. Lalo na nung pumunta ako ng Amerika. Babysitter ang naging work ko doon habang nag-aaral. Ano? Bakit parang natigilan ka? Naisip ko lang. Kung noon pumayag na ako mag-ampun tayo, siguro hindi tayo nagkaroon ng problema sa relasyon natin dati. O di sana hindi ka nagbukang tanga sa paghahabol mo doon sa anak mo kay Hillary. Pero matagal na yun. Oo. Kinalimutan ko na yung nakaraan. Ang importante lang naman kasi is yung present and future. Ang past, kinakalimutan na yan. Except yung mga moral lessons na natutuhan mo in the past. Sarah, salamat. At binigyan mo ako ng second chance. Hindi naman ako nagsisisi. Kasi
Pinatunayan mo naman sa akin na worth it. Nabigyan ka ng second chance. I love you. Mahal din kita. And I'm looking forward sa maraming taon pang pagsasama natin. Mr. Romantico. I'm sorry. Mr. Romantico, here we are now. Isa na kaming masayang pamilya. Sa ngayon, nag-aaral na sa kinder ang aming anak na si Joshua sa pamamagitan ng online class. Na-promote na rin ako sa trabaho bilang warehouse manager. And guess what? Palaging nakatutok sa DZRH ang buong workplace namin. Nag-aabang sa inyong mga magagandang drama programs. Noong una, nagdadalawang isip pa akong i-share ang aking kwento ng pag-ibig. Pero dahil sa pagkumbinsi sa akin ng aking mga kaibigan at asawang si Sarah, napasulat na rin ako. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Maximilian. Ang mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Chiquit Amor, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Maynard Landicho. Ang sumulat ng ating kasaysayan ay si Krishna Senga, soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, technician Eric Lucero at Bong Muyar, mula sa direksyon ni Alan Ortega. My love. Muli ko pa kayong inaanyayang subaybayan ang mga magagandang kasaysayan na aming itatampo sa ating palatuto. Hanggang sa muli, ako po ang inyo. Mr. Romantico. My love.